dakilang mga leader sa bataan ng Taytay Rizal. So sana sa pamumuno ninyo magkaroon ng bago, mas matatag at empowered na Taytay Rizal. Diba? Tama ba yan? Okay, so ako si Myron. So sa akin, okay lang tawagin niyo akong kuya kasi obviously mukha akong pinakamatanda dito. Kasi hindi talaga ako sanay ng sinishare ang edad ko pero 28 ang nakuha ko. So okay lang tawagin niyo akong kuya. Pasok pa rin ako sa tinatawag na youth as defined by the National Youth Commission, di ba? So, yeah. Okay, so actually medyo graduate na tayo sa youth and student leadership pero ito lang ang gusto kong i-correct. Ang pagiging leader kabataan ay hindi bagay na sinasabi mong graduate na ako. Ang pagiging leader kabataan ay hindi lamang ECA or extracurricular activity o isang bagay na kailangan mong gawin para lang mas maging mabango ka sa mga tao sa paligid mo, lalo na kapag student leader ka. Sabi nila, mas maganda na marami kang organisasyon or affiliations para mas marami kang koneksyon or para mas maging mabulak-lak ka kapag tumatakbo ka sa mga matataas na posisyon sa universidad o kaya kapag ikaw ay running for honors. Pero hindi, ito na may gusto kong iwan sa lahat ng mga kabataan dito na ang pagiging leader kabataan ay it's a life. It's a commitment. It's a choice. It's a vocation more than it is a career. It is something na hindi mo lang dapat gawin kasi kailangan mo or dahil dapat, pero dahil gusto mong gawin, alam mo sa pamamagitan ng pagiging leader kabataan, magiging positibong impluwensya ka sa mga tao na sa paligid mo. Okay? So, marami. Masyado maraming organisasyon nung ako'y medyo bata pa. Pero ang focus ko talaga more on student leadership. Isa ako sa mga nagtatag ng National Youth Council ng Galing Pilipino Movement. And sa pagkakaalam ko ay aktibo pa rin ang Galing Pilipino Movement sa under the leadership of Professor Erlinda de Guzman. So, pupunta kami sa iba't ibang sulok ng bansa para hanapin yung mga tinatawag nating mga magagaling na Pilipino o mga Pilipino na ipapakita ng gilas at karunungan sa iba't ibang sulok ng bansa, maging anuman yung kanilang larangan or field, sport, politics, education, etc. Tapos, isa rin ako siguro sa mga tao na lumaban. Actually, kung ako estudyante, hindi ako aktivista ako, pero kasi dalawang klase na aktivista eh. Pero aktivista na tinatawag natin mga radicalist or mga rallyist activist. Meron din naman mga tinatawag na idealist or diplomatic activists. So, parehong aktivista, parehong may pinaglalaban, pero kasi itong isa ay yung tinatawag natin mga Mala Andres Bonifacio. So, ang kanilang means or medium para ipaglaban ang kanilang mga paniniwala ay sa paglarali sa kalsada. Ito naman yung kabilang side naman, ito yung tinatawag natin mga Jose Rizales na mga aktivista. Ito yung para sa kanila is lahat ng bagay ay napag-uusapan ng maayos. Pumasok tayo sa isang kwarto at tayo umupo at tayo pag-usapan natin ng maayos sa isang diplomatic na pamamaraan. Kung yung mga bagay na hindi tayo nagkakasundo. So, doon ako nabilang sa kabilang side sa mga Jose Rizal na mga aktivista. Kasi wala tayong masyadong natatapos o wala tayong mga bagay na nagagawa productively kapag tayo nag-aaway-away. Kapag tayo mainit ang ulo, tama? Kapag tayo nagsisigawan. So, lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos, na usapan. Medyo madami. Medyo madami tayo mga pinagdaanan sa larangan ng pagiging leader kabataan. Actually, noong time na yun, gusto ko rin nadalhin yung aking leadership experience dito sa Taytay Rizal. Pero, naging busy rin talaga ako ng mga panahon. And actually, noong time ko, I was in the process of trying to establish an organization na dapat tinawag ko na I'm Your Bet. Parang I'm Your Bet.
it should have stood for active model youth onwards better and empowered Taytay. So kahit na medyo maraming taon na nakalipas, gusto ko pa rin siyang itayo, pero ako'y natutuwa na kahit hindi ko siya naitayo dito sa ating bayan. Eh, merong isang organisasyon sa pamumuno ng inyong ate, si Ate Eunice at si Kuya Tobit, na kahit hindi ko siya naipagpatuloy, hindi ko na kailangan ipagpatuloy kasi meron ng grupo o mga leader kabataan na para sa akin ay magiging empowered or better ang Taytay. Hindi lang ang pagbigay sa tahanan kasi nag-research din ako sa organisasyon na pero para sa akin, yung inyong nobility at initiative na ginagawa, kaya-kaya yung dalhin kahit sa iba't ibang barangay sa Taytay Rizal. Pero ngayon po, ang aking ginagawa ay meron na akong negosyo at yun nga, nag-provide ako ng learning and development consultancy. Hindi pa ba tayo na ito? Buhay na buhay ba ang lahat ng kabataan dito? Okay, great. So, gusto ko lang mag-check on you guys one by one kasi baka inaantok na kayo. Pero so far, are you learning something from me? Yes or no? Yes. Yan. So ngayon, ang aking advokasya ay gusto ko na lahat ng tao ay matuto. Gusto ko na lahat ng tao ay maging inspired. Gusto ko na lahat ng tao ay maging motivated. Gusto ko lahat ng tao ay maitala sa magandang mga gawain yung kanilang mga talento at skills. So sa aking Mayor Santa Ana Training and Consultancy Services or MSTCS, nagpaprovide ako ng iba't ibang types of training program. Be it student or youth or community leadership, be it corporate training, all types of training. And I also do motivational speaking. And I also help different companies improve their training curriculum sa loob ng kanilang mga kumpanya. At ako ay isa rin pong boxing journalist kasi ang isa sa aking mga hilig na sports ay boxing. So, yung aking website naman, dirigmang-pinoy.com. Kung may time po kayo at hindi kayo busy, you might want to visit yung website. So, ito yung kasalukuyang advokasya ko na tinutulungan namin sa pamamagitan ng pag-promote sa kanila yung mga mahihirap nating mga boxngero na para naman kahit paano hindi lang si Manny Pacquiao ang gumanda ang buhay. Dapat yung mga nagsisimula pa lang, mga bata pa lang, may pangarap na maging sikat at magaling na boxngero, sa pamamagitan ng website namin ipakilala sila. Ayun. Pero, hindi ko naman din nakakalimutan kahit hindi na ako bata-bata na, yung aking nakaraan bilang isang aktibong leader kabataan. Yung aking kandukan, tulad ko yun, so nagpapasalamat ako sa mga organizers nitong leadership camp na to kasi sa mga ganito pang maragad paano, hindi ko nakakalimutan at hindi ko iniiwanan yung pinakaunang minahal, which is yung pamumuno sa student leadership or community leadership. So, thank you very much. Sana kung ano man yung mga i-share ko sa umagang ito is may matutunan kayo at matuwa kayo syempre. That's the most important. Hindi lang dapat kayo natututo, dapat natutuwa kayo sa ginagawa nyo at minamahal nyo yung ginagawa niyo. So, okay ba tayo dyan? Okay, well, thank you for giving me the chance to introduce myself, Eunice, and Akat Kabataan. Very good.